Magandang araw, Bulacan. Narito na naman kayo sa Boses ng Bulacan, ang inyong linggong tambayan para sa mga kwentong tungkol sa kalikasan. Christian Perez, samahan niyo kung alamin ang kalagayan ng kalikasan dito sa Bulacan. Sa episode natin ito, kalikasan natin, kaklase natin. Tara, simulan na natin! Ito ang mga mainit na balita ngayong araw. Patuloy na paglobo ng problema sa basura sa Bulacan, partikular sa mga piling barangay kung saan kulang ang waste management program. Inilunsad ang clean up at replanting activity sa isang lokal na paaralan bilang bahagi ng pagsuporta sa environmental awareness. Nagbabala ang provincial government tungkol sa posibleng pagbaha dahil sa pagtambak ng mga basura sa mga ilog sa Bulacan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang basura at polusyon sa Bulacan. Tinig ng kabataan sa kabila ng mga programa, nananatiling malaking hamon ang tamang pangangasiwa ng basura dito sa Bulacan. Ngunit gaano kalaki ang papel ng mga estudyante sa paglutas nito? Ano ang kanilang pananaw sa pangangalaga ng kalikasan? Kasama natin ngayon ang ilang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Bulacan upang ibahagi ang kanilang mga kwento, saloobin at ideya. Kamusta? Kasama natin ngayon si Ruelita Hobe at John Rayden Bernardo, mga mag-aaral mula sa Bulacan State Agricultural University at San Ildefonso National High School. Ano ang masasabi niyo tungkol sa problemang basura dito sa Bulacan? Sa aking opinion ay napakalaking epekto ng basura sa ating lalawigan na nagdudulot ng pagbaha at nagdudulot rin ng mga sakit. Tama yun. Di ba meron tayong parang dito, dahil sa mga basura, merong mga bayan na hindi binabaha dati, pero dahil sa maraming tambak ng basura, binabaha na. Kaya katulad nung sa school namin, bumubuo na o nagkandak ng clean up drive para sa ganon, maibsan yung mga basura na natatambak sa ilog. Napakaganda ng mga proyekto nyo. Sa palagay nyo, paano mas mapapabuti ang partisipasyon ng kabataan sa environmental programs? Sa aking palagay ay kung magbubukas ng mas maraming oportunidad ang pamahalaan at mas magikayat sila ng mga kabataan upang makiisa sa mga proyekto na patungkol sa paglilinis, pagtatanim at patungkol sa mga basura. Yes, tama yun. Kasi sa totoo lang, kailangan yung mga kabataan meron ding, alam mo na, paglibangan sa buhay, at isa yon sa mga paraan para ma-boost yung, alam mo na, yung self-confidence nila, and makatulong na rin sila sa environment na instead na sila yung maging sanhi ng pagbaha, sila yung maging sanhi para maibsan natin o maiwasan natin yung pagbaha sa iba pang barangay. Palagay ay kung masosuportahan ng gobyerno ang mga proyekto katulad ng clean-up drive at mga tupad at iba pang mga organisasyon na tumutulong upang maglinis at magkaroon ng pagtatanim ng puno at pagsasagawa ng pagre-recycle. Yes, tama yun. Kasi kung hindi susuportahan ng gobyerno lahat ng gawain para sa kapaligiran, walang mangyayari dito sa bansa, lalo na sa bayan na to at sa distrito ng Bulacan. Kaya dapat nga na i-involve hindi lang yung kabataan, lalo na yung mga Pilipinong tambay lang sa sinasabi nilang tree planting. Kasi kung hindi natin sila i-involve, walang mangyayari sa Pilipinas. Patuloy lang rin silang puputol ng puno, patuloy lang ding babaha. Patuloy silang magtatapon ng basura, patuloy lang ding babaha. Kaya dapat na isa sa suportahan ng gobyerno is yung mga project para maibsan yung baha sa Pilipinas.
Kasi habang sila umaangat, tayo palubog ng palubog dahil sa basura na yan. At tayo bilang kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan, tayo dapat ang gumalaw. Kasi kung hindi tayo gagalaw, sino ang gagalaw para sa ating bayan? Kaya bilang kabataan, dapat maging bukas palad at bukas isip ka na tumulong at makiisa sa mga proyekto para sa ating kalikasan. Again, as youth, we need to have unity and equality so our environment will be free. Yun, tama yun, na bilang, paano nga ba natin may encourage yung mga kabataan na katulad namin na tawag dito, mag-participate sa ganong bagay. Napakasimple lang, parang sa simpleng pagsisegregate ng mga basura ninyo, paghihiwa-hiwalay nyo lang naman yun, nabubulok sa hindi nabubulok, at yung pwedeng i-recycle, isa na yun sa partisipasyon na kaya ninyong gawin. Example na lang natin, sa pagre-recycle, napakadali lang. Pwede kang, di ba, may ginagawa silang parol sa pamamagitan ng bote. O di ba, pwede yun, isang bagay na yun, isang partisipasyon na yun, napakalaki na nang nagawa mo dahil doon. At ang pagkakaroon din ng unity bilang mga kabataan ay napakalaking epekto sa lipunan sapagkat kung tayong mga kabataan ay magtutulungan, sigurado tayo ang pag-asa ng bayan. Ang iyong bagong kaibigan sa pang-araw-araw na pamimili. Gawa sa 100% recycled plastic bottle at papel. Bawat eco bag ay nagliligtas ng libu-libong basura mula sa mga tambakan. Matibay, spacious at eco-friendly. Hindi na kailangan bumili ng plastic bags na sumisira sa ating ilog at dagat. Sa bawat pagbili mo ng eco bag, tumutulong ka sa pag-recycle ng basura upang maging kapaki-pakinabang na nagpoprotekta sa kalikasan. Kunin na ang eco bag mo ngayon sa mga lokal na tindahan sa Bulacan para sa mas muntiang kinabukasan. Bawas basura, dagdag buhay sa kalikasan. Napapansin sa ating kapaligiran, kilay dumi ng paligid, pati na ang mga ilog natin. Alagaan natin ang kaligtasang mag-abot ng basura kung saan-saan. Magtabi ng puno, mag-recycle tayo para sa kinabukasan, sama-sama tayo. Unti ang gubat, sariwang hangin, ilog na malinis, dagat na buhay. Huwag maging pabaya, maging green warrior ka. Kalikasan natin, yaman na tunay. Alagaan natin ang kaligtasang magtapon ng basura kung saan-saan. Magtabi ng puno, mag-recycle tayo para sa kinabukasan, sama tayo. Basura sa plastic, i-recycle mo na. Puno'y wag putulin, magtanim ka pa. Sa Bulacan man o sa buong Pilipinas, protektado tayo kung nagkakaisa.
salamat sa inyong pakikinig sa Boses ng Bulacan. Ang inyong kaibigan sa radyo, Christian Perez, ay nagpapasalamat sa mga estudyanteng nagbahagi ng kanilang kwento at ideya. Sama-sama tayong kumilos para sa mas malinis at lunti ang Bulacan. Hanggang sa muli, paalam, ingat kayo palagi. Kalikasan natin, kaklase natin. Kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga kaklase, ganun din dapat natin pinapahalagahan ang ating kalikasan. Lagi natin tatandaan na cleanliness is next to godliness. Maraming salamat po and God bless po.